Hindi hadlang ang maliit na kita upang maging isang financially freedom, sa pamamagitan ng tamang paggastos at paghawak ng pera, ay maaari mo pa ring maabot ang goal na maging financially free. Ang pagkakaroon ng disiplina sa pera ay isang mabuting hakbang patungo sa iyong goal at maging isang financial stability. Kaya't sa video na ito ay ibabahagi ko sa iyo ang mga tips kung paano maging isang financially free kahit maliit lang ang kinikita mo. Step number 1. Simulan mo ngayon ang goal mo patungo sa financial freedom. Pangunahing ugali ng mga tao ay hindi natin binibigyan ng halaga ang mga bagay na nakakatulong sa financial goal natin, hindi tayo nag-iipon para sa future, o ini-encourage ang sarili upang makakita ng magandang trabaho, o di naman kaya baguhin natin ang ating mindset na makakatulong upang maging financial free. Lalo na kung maliit lang ang sahod, ang pinakamabisang asset mo ngayon ay ang oras. Step number 2. Gumawa ka ng budget. Lahat ng tao ay kailangan ng budget, kahit sabihin pa nating kumikita ka pa ng 50,000 pesos buwan-buwan o minimum wage earner ka lang. In fact, hindi naman talaga lahat ay naiintindihan ang halaga ng budget, ngunit kung gusto mo maabot ang goal mo ay dapat meron ka nito. Pwede nating gawing halimbawa ang pagbabudget kagaya ng sa mga pang-araw-araw na mga gawaing bahay. Malaking halaga ang pagbabudget, dahil una ay makakatulong ito sa iyo upang makita ang income mo at mga nagagastos mo at kung gaano ang tamang dapat ilagay sa ipon mo. Sa pamamagitan ng budget ay mayroon kang tamang control sa mga dapat at hindi dapat mong gastusin. Step number 3. Pag-i-invest. Malabo na ikaw ay yumaman kung maliit lang ang iyong kinikita, kaya't pag-aralan mo ang pag-i-invest upang makamit mo ang financial goal mo. Dahil hindi lahat ng panahon ay kaya mong magtrabaho kaya't kailangan mong malaman kung paano bigyan ng trabaho ang pera mo, dahil na rin sa pag-i-invest ay buwan at taon ang kailangan abutin para kumita, kaya dapat ay disiplinado ka at pwede mong i-invest ang iyong pera sa mga investment partners like stock market, Pag-ibig MP2 o sa mutual funds. Sa pamamagitan nito ay pwede mong palagwin ang pera mo at mag-generate pa ng mas maraming pera basta't mag-ingat sa mga scams at mag-invest lang sa mga mapagkakatiwalaan. Step number 4. Emergency fund. Maliban pa sa pag-i-invest ay mag-ipon ka din ng emergency fund para na lang sa mga hindi inaasahang mga pangyayari, o bigla na lang huminto ang daloy ng iyong kita. Ang payo ko sa pag-iipon para sa emergency fund ay katumbas ng at least 6 months ng iyong pang-araw-araw na mga gastusin, dahil sa pamamagitan nito ay meron kang pagkukunan sa pang-araw-araw habang wala ka pang trabaho, at sa gayon ay hindi mababawasan ang iyong ibang ipon at para maiwasan ang pagkakaroon ng utang. Step number 5. Maghanap ka pa ng ibang source of income. Kagaya na lang ng sinabi ko, darating ang araw na hindi mo na kayang magtrabaho, kahit na nag-i-invest ka pa ngayon dapat ay humanap ka pa din ng paraan upang madagdagan ang pera mo sa pamamagitan ng pag-part-time jobs o pagiging isang freelance o sa pagtatayo ng negosyo, para naman may maiipon ka pa at pangdagdag sa araw-araw na gastusin. Ang pagkakaroon ng extrang income ay malaking tulong para hindi magalaw ang perang inipon mo at maaari pa ito na madagdagan. Step number 6. Opportunity Fund. Ano nga ba ang Opportunity Fund? Ito ay isang uri ng pondo na nakalaan upang magamit sa mga oportunidad na darating sa iyong buhay na maaring makapagbigay ng paglago sa financial o personal life mo. Ito ay magagamit mo sa mga pagkakataon upang simulan ang pagnenegosyo, o sa pagbili ng mga property sa maliit na halaga na may posibilidad na lumaki ang value sa hinaharap. Step number 7. Spend less than you earn. Ito ang huli at importanteng bagay na dapat mong maintindihan. Walang kwenta ang lahat ng aking mga nabanggit kung palaging sobra ang pagiging magastos mo kaysa iyong kinikita, at hindi mawawala sa iyo ang financial stress. Ngunit kung babaguhin mo ang ganitong habit, magkakaroon ka ng extra cash na pwede mong itabi para sa iyong ipon at investment. Malaking maitutulong nito sa iyo upang makaiwas sa utang. Gusto nating lahat na magkaroon ng malaking income pero hindi ito madali, ngunit hindi mahirap magbawas ng expenses kaysa magdagdag ng income. Unahin mo kung ano sa iyo ang madali at pwede mong ma-apply kaagad. Sa pamamagitan ng pag-focus sa mga importanteng aspeto tulad ng pagbabawas ng mga utang, at pag-iipon, at emergency funds at investment at pagpaplano para sa hinaharap ay maaari mong maisakatuparan ang pangarap na maging financially free kahit maliit lang ang kinikita. Ang mahalaga ay maging positibo at determinado upang patuloy na magsumikap na maabot ang mga pangarap sa buhay. Maraming salamat sa panunood, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kalimotang mag-like at share at paki-subscribe na rin. Maraming salamat.